Ayaw ng China at tinutulan nila etong planong maritime border negotiation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ayaw nila at ang sabi nila mga tol, ito daw ay illegal at walang bisa. Wow! Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, mula rito sa report sa UNTV News and Rescue, pag-uusapan natin itong pagtutol ng China dito sa planong maritime border negotiations ng Pilipinas at saka ng Japan. Mga tol, ito'y tinututulan ng China at sinasabi nilang illegal yan. Walang bisa yan. Aba. Para silang international law Sila pa ang nagsasabi na walang bisa o illegal etong maritime border negotiations ng Pilipinas at Japan. So ito pag-uusapan natin para to sa mga Pilipino na talagang pro-Filipino at naninindigan sa karapatan ng ating bansa dahil tayo ay isang independent country mga tol. Hindi tayo nasasakupan ng kahit na sino man. No, meron tayong karapatan ipatupad yung mga batas o yung mga plano para sa kapakanan ng ating bansa. No, pag-usapan natin, panoorin natin itong balita, bigyan natin ng reaksyon. Mariing tinutulan ng China ang planong maritime border negotiations ng Pilipinas at Japan. Giit ng Beijing, iligal at walang bisa ang naturang usapan. Biruin mo, yung usapan ng Pilipinas at Japan, mga tol, sinasabi nilang walang bisa yan. Kumbaga para sila yung almighty. No, sila yung pinakamakapangyarihan. Sila ata ang international law, mga tol, no? Biruin mo, hindi mo nasasakupan May bansa dyan, nag-uusap. Sasabihin mo ba, walang bisa yung usapan nyo? Hindi pwede yan. Kumbaga sa isang community, meron kang kapitbahay, meron ka pang isang kapitbahay, meron silang kasunduan, ikaw naman hindi ka kasali, sasabihan mo ba sila, oy, wag nyong ipagpatuloy ang pinag-uusapan nyo, hindi yan pwede. Hindi yan legal. Hindi yan pwede. Walang bisa yan. Kumbaga parang ikaw yung may-ari ng buong lugar ninyo. Ang lupit nitong China no? Nauna nang inanunsyo ng dalawang bansa ang pagsimula ng formal na pag-uusap para tukuyin ang hangganan ng kanilang exclusive economic zones at continental shelves. Matagal nang inaangkin ng China ang bahagi ng exclusive economic zone at continental shelves sa mga katubigan sa silangan ng Taiwan na sakop ng planong negosasyon. Samantala, muling pinagtibay ng Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang maritime partnership sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard at US Embassy ang pagpalakas ng maritime patrols at iba pang hakbang para maprotektahan ang sovereign rights ng Pilipinas sa karagatan. May magandang balita rin ngayon dyan mga tol about naman sa pagitan ng Amerika at saka ng Pilipinas. Pero dito, hindi na natin masyado pang pahahabain yung komentaryo dyan. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan sa pagtutol ng Japan? Ng China, sa pagtutol ng China sa planong maritime border negotiation sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo. Ngayon sa ibang balita, eto maganda. Sabi, bibigyan daw ng Amerika o ng US Coast Guard ang Pilipinas ng barko para sa maritime patrol. Wow! Para sa maritime patrol magbibigay sila ng barko. Sabi rito, isang barko ang ibibigay ng Amerika sa Pilipinas bilang suporta sa pagpapatrolya sa katubigan ng bansa. Yan ang inanunsyo ni US War Secretary Pete Hegseth sa pulong nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Panoorin natin to mga kapatid, mula naman to sa 24 oras. Ibibigay ng Amerika sa Pilipinas bilang suporta sa pagpapatrolya sa katubigan ng bansa. Isang Yan barko. po inanunsyo ni US War Secretary Pete Hegseth sa pulong nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Nice. sa Singapore. Tinutukan po yan ni Chino Gaston.
Karagdagang suporta sa pagtataguyod ng territorial defense, pagbabanday sa sariling exclusive economic zone, pati na sa pagpulong ng mga interes ng mga kaalyadong bansa. Ilan lang yan sa mga pinag-usapan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at US War Secretary Pete Hegseth sa kanilang pulong sa Shangri-La Dialogue, isang taunang pulong sa Singapore tungkol sa mga isyu ng seguridad at depensa. Alam nyo mga tol, kahit sabihin nating isang barko lang yun, Japan nga maraming binibigay. Huy! Kaya isa lang yan mga tol, pasalamat tayo at merong magbibigay sa atin dahil malaking tulong yan. Napakamahal kaya ng barko. 'Di ba? So ito'y makakatulong. Hindi natin alam kung gaano kalaking barko yan kasi minsan nagbibigay sila yung mga speedboat lang, yung mga gano'ng maliliit lang Pero napakalaking tulong pa rin yun at kailangan natin, dapat tayong magpasalamat kasi mga tol, ito'y makakatulong talaga para sa pagpapatrolya ng ating katubigan. Kasi magpahanggang ngayon mga tol, nandiyan pa rin yung ating sigalot. Bagamat, sige, partner natin sila, maganda ang relasyon ng Pilipinas at China sa ibang aspeto, pero pagdating dito sa katubigan, dito talaga tayo may problema sa kanila. Kasi magpahanggang ngayon, mula nung inilabas nung 2016 yung hatol ng korte, 'di ba, na pinawawalang bisa yung kanilang 9-line claim, hindi pa rin nila inirerespeto o kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Kasi nga nasa loob yun ng kanilang 9-line na tinatawag nilang internal waters nila. Internal waters, biruin mo napakalayo na yan sa China, internal waters pa rin nila yan. Sa ibang bagay, sa negosyo, sa ibang bagay, sa kalakalan, oo sige, bati-bati tayo mga tol. Kaibigan natin sila at malapit tayo sa kanila. Pero pagdating sa usapin ng teritoryo, hindi ka pwedeng magsuko basta-basta. 'Di ba? Kahit naman sa normal na buhay natin, porket ba best friend mo, ibibigay mo na lang yung bahagi ng iyong lupa, 'di ba? Hindi ganoon 'yun. Sa naturang pulong, pinag-usapan ang pagbigay sa Pilipinas ng isang barko ng US Coast Guard para gamitin sa territorial patrols. We are pleased to announce our position to transfer 210 foot. Malaki rin. 210 foot Reliance class cutter. For a 210-foot Reliance class cutter. To work very closely with you in putting forward purposively and concretely our converged interests. And we will be, as usual, listening and open to greater partnerships. And as we have always stated, that the defense partnership is the linchpin of a greater partnership of economic security, human security, and development for both countries. Ganito talaga pag nag-uusap, pag nagpupulong no? Kala mo scripted lahat ng sinasabi nila. Parang scripted nga. Hindi ibig sabihin na hindi na scripted is peke. Ang ibig sabihin yung parang yung pag nag-uusap kayo kailangan talaga maayos, ganyan. Yung dialogue hindi yung parang really you're going to give us mga ganun mga bagay, hindi ganun, kailangan talaga formal. Nakipagpulong din si Teodoro sa Defense Minister ng South Korea. Natalakay naman ni Teodoro at ng Defense Minister ng Singapore ang pagkakaroon ng sariling Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Ilang beses tinangkang makapanayam ng mga umano'y Chinese media sina Teodoro at Bronner, pero hinarang sila ng mga taga-DND. Naku, pag ibinalita yan sa China, sasabihin, yung mga opisyal na Pilipinas, iwas ng iwas. Iwas ng iwas sa mga Chinese media. Gagano na naman niya, katulad nung nangyari nung nakaraan. Ito rin Ayan ang mga nangharas umano kina Teodoro at Bronner noong nakaraang taon sa Ito nga yun, yung nakaraan. Singapore. Sa darating na Oktubre, nakatakdang bumisita ng Ay nako po, talaga naman. Anyway mga kapatid, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong komentaryo sa ibaba. No, maraming salamat sa lahat ng mga bansang tumutulong sa Pilipinas. Again mga kapatid, kahit anong kulay ninyo sa politika pagdating sa usapin ng Pilipinas, dapat iisa lang tayo dyan mga tol. Iisa lang ang kulay natin dyan. Hanggang sa muli, peace out.